Kanin pa SPO1, kahit libre pa, basta para sa iyo. Anang nang katulong sa kantin, kung saan madalas kumakain ng mga pulis ng WPD. Wag na, thank you na lang. Tanggi ni Marthy. Tigilan mo na nga si Marthy Lourdes. Anang nang kasama niyang si Larry. Hindi ikaw ang type niyan. Kung gusto mo, sa akin ka na lang. Hindi ka kasing gwapo ni SPO1. Nakaismid na sabi ni Lourdes na ikinatuwa ng mga naroon. Kinalabit siya ni Larry. Kita mo na? Kung ako lang ang kasing gwapo mo. Nako, ang dami ko na sigurong panganay. Nagtawanan naman ang mga ito. At saka, ikakasal na iyan sa girlfriend niya. Sabad naman ang isa pa nilang kasama na si Edmond. Kailan mo ba kami ipapakilala sa girlfriend mo, Marthy? Tanong ni Larry. Medyo busy pa si Kenya. Hayaan ninyo. Imbitado naman kayo sa kasal. Sagot niya. Ayaw na niyang ipaliwanag na matagal na niyang pinakikiusapan ang kasintahan na magpakilala man lang sa mga kaibigan niya sa trabaho. Paano gaganahang magpapakilala sa inyo ang syota ni Marthy? Hindi naman kayo mga pogi. Sabad ni Lourdes. Nagtawanan na naman ang mga ito. Pasok na tayo. Magpa-file pa ako ng report ko. Aniya sa mga ito. Tumayo na siya pagkatapos magbayad. Sumunod na rin ang mga ito sa kanya. Alam na mga kasamahan niya na may kaya siya sa buhay. Pero walang ideya ang mga ito kung gaano siya kayaman. Iilan lang ang sa mga kasamahan niya ang nakakaalam sa trabaho niya noon sa Amerika. Ayaw niyang maalangan ang mga ito sa kanya. Tumawid na sila pabalik sa istasyon. Pagpasok pa lang niya sa headquarters, ay agad na siyang sinalubong ng isa pa niyang kasamahan. Marthy, may naghihintay sa iyo. Nakaupo roon sa labas. Magandang babae. Namimilog ang mga matang sabi ni Melchor. Kanina ka pa niya hinahanap, pero ang sabi ko kumain ka. Hihintayin ka na lang daw niya sa labas. At hayun siya. Ininguso nito ang isang babaeng nakaupo sa labas ng opisina ng Traffic Division. Kunot noong napatitig siya sa babae at pinilit na ikinilala kung saan niya ito nakita. Napapitlag siya nang maalala ang pangyayaring iyon. Mahigit 1 buwan na rin ang nakakalipas. Kanina pa ba siya? Tanong niya kay Melchor. Hindi naman. Mga 15 minutos pa lang siguro siya rito. Hindi niya maaaring makalimutan si Roxanne o ang anak nito. Madalas siyang maisip kung ano na ang nangyayari sa mga ito. Hindi na niya nagawang makabalik sa hospital dahil ginawang malaking issue ni Kenya ang tungkol doon. Nakatingin sa kanya si Roxanne habang papalapit siya rito. Tila nag-aalangan ito kung ngingiti sa kanya. Roxanne? SPO1 Marthy? Tila hindi siguradong sambit nito. Natatandaan mo pa ako? Sino ba naman makakalimot sa ginawa mo sa akin? Nakangiting sabi nito. Natawa na rin ito. Kapag kuwan ay tumayo na ito. Nako, hindi ko na tuloy alam ngayon ang magpapasalamat ako o humingi ng depensa sa nangyari. Hindi mo na kailangan humingi ng depensa. Nagbibiro lang ako. Higit pa itong maganda kaysa sa natatandaan niya. Parang ang hindi ito nanganak sa itsura nito. Hindi rin niya maiwasang tingnan ang maumbok na dibdib nito. Agad niyang binawi ang tingin mula rito. Ngayon lang ako nakalabas ng bahay pagkatapos kong manganak. Inasikaso ko pa kasi ang pagpapabinyag ni Michael sa baby ko. Anito. Gusto ko sanang magpasalamat sa pagtulong mo sa akin. Kung hindi ka siguro dumating baka kung ano na ang nangyari sa akin. Nang ngumiti ito, ay parang pumitlag ang puso niya. Kanina ka pa ba rito? Nakapag-lunch ka na ba? Hindi pa. Hinihintay sana kita.
I was hoping na pwede kitang yayain kumain. One way of telling you how grateful I am. Sasamahan na lang kita kung gusto mo. Nakakahiya naman. Baka nakakaistorbo ako sa trabaho mo. Hindi naman. At saka baka makakasama sa iyo kung hindi ka makakain sa tamang oras. Hindi naman siguro. Nangingislap ang mga matang ngumiti ito. Halika na. Nakakahiya naman na maghintay ka rito. Tumango ito. Nagsimula silang maglakad palabas ng presinto. Actually, talagang hihintayin kita. Gusto sana kitang kuning ninong ni Mikey. Kung okay lang sa iyo. Napangiti siya. Ako? Bakit naman ako? Sino bang kasama ko noong ipinanganak ko siya? Well, nasaan ba ang father ni Mikey? Oo. Nagkibit balikat ito. Wala. Actually, hindi ko alam kung nasaan na siya. Nang malaman niyang buntis ako, bigla na lang nawalang parang bula. Hindi niya alam na nanganak ka na? Hindi ko alam. Ang totoo, kinukulit ako ng mother niya, pero wala akong panahon sa kanila. Bumuntong hininga ito. If you don't want to talk about it, it's history. At saka hindi ko naman itinago iyon. Nagkamali ako. Pero hindi nangangahulog ang pinagsisihan ko ang nangyaring iyon. After all, it gave me my son. Tumango-tango siya. Mabuti pa na nahanap mo ako rito. Pag-iiba niya ng usapan. Nagtanong ako sa desk officer. Sinabi ko na lang ang description mo. At dito na agad ako itinuro. It seems you're popular here. Napangiti na lang siya. Anyway, saan mo gustong kumain? Kahit saan. Hindi kasi ako pamilyar sa lugar na ito. Ikaw na ang bahala. Dala ko ang kotse ko. We can take my car. Tumango na lang siya. Ngayon nakita na ulit niya ito na parang gumaan ang kanyang kalooban. Alam niyang mabibigyan na siya ng pagkakataong makilala ito ng husto. Aware si Roxanne na gwapo nga si SPO1 Marty. Pero hindi niya inakalang ganoon ito kagwapo. Kung hindi ito naka-uniforme, marahil ay walang mag-iisip na ito ay isang pulis. Ngayon, ay hindi na niya tuloy maiwasang pamulahan ng mukha kapag naalala niya ang unang beses ng pagkikita nila. Sa lahat pa naman ng pagkakataon, ay doon pa kung saan kailan wala siyang kapoys-poys. Is it okay if I ask your real name? Tanong niya. It's Marty. So you work in a bank? Tumango siya. As an assistant manager. At miss ka pa rin? Technically, yes. Nasaan ka nakatira? Sa Sampano. Will it be too much kung hihingin ko ang address mo? Gusto ko sana makita si Mikey. Sure, it's okay. Kumuha siya ng calling card sa kanyang wallet at isinulat sa likod niyon ang address ng kanilang bahay. Michael is growing very fast. Magugulat ka kapag nakita mo siya ngayon. Well, it has been more than a month. Kung sa bagay, kibit balikat na sabi niya. Isama mo naman ang wife mo at saka ang mga baby ninyo kapag dumalaw ka. I'm sure na ikwento mo na sa kanya ang nangyari. Mukha na ba akong may asawa? Don't tell me you're still single. Yes. Well then you can bring along your girlfriend. I'm sure mayroon at hindi lang iisa. Ngumiti lamang ito. What it is with the policemen that people always think na marami kaming mga babae? Naiiling na tanong nito. Nagkibit balikat siya. Ewan ko kung bakit. Maybe the uniform symbolizes power. Siguro nga, sang-ayon nito. But seriously, I have a girlfriend. Pero isa lang. Hindi niya maipaliwanag ang panghihinayang na nararamdaman. Sana lamang iyon. You can let her come with you.
I doubt kung sasama iyon. But I'll try. Bakit naman? Nagkibit balikat ito. The nature of my job does not appeal to her. Actually, she wants me to quit. But I'm sure natuwa siya sa iyo nang tulungan mo ako, kahit na nakakahiya ang insidenteng iyon. I told her the story. Hindi naman araw-araw na nangyayari ang ganoong sitwasyon. Nag-init ang kanyang mga pisngi. I'm embarrassed. Don't be. I'm glad I was able to help. It's one of those good stories. I can tell people why being a cop is rewarding. Kung sa bagay, dadalawin sana kita sa hospital. Kaya lang na-discharge ka na nang magpunta ako roon. And they refused to give me your address. Pasensya na. Nag-iingat lang kami sa maaaring gawin ng ex-boyfriend ko. Alam namin kahit anong oras ay pwede silang umupa ng investigador para makahanap ng butas para sa akin. Bakit? Ginugulo ka ba nila? Hindi naman. Pero hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa pamilya ni Samuel. That's my ex-boyfriend's name. They have the means to do whatever they want to do. Gusto kasi nilang kunin ang anak ko. Hindi ko nga alam kung bakit gusto pa nilang gawin iyon. Marami naman silang apo. Sometimes people do that to spy others. Kung guguluhin ka pa nila ulit, i-report mo na sila sa pulisya. I'll remember that. Sino palang may iwan sa anak mo kapag nagtatrabaho ka na ulit? May katulong naman ako sa bahay. She had been with me for more than 3 years. At saka, malapit lang ang bahay ni na Kuya Rafael. Sagot niya. Nagugulat siya sa sarili. Kahit ngayon lang niya na ito nakilala, ay kampante siya rito. Anyway, okay lang ba kung dalawin ko kayo ni Michael sa Sunday? Sure, walang problema. Sagot niya. Lunchtime ka na lang pumunta. Ipagluluto kita ng kare-kare at lechon manok. You don't have to go to all that trouble. No, but I want to. Sigurado ka bang hindi ka mabibinat? I'm okay. Pwede na nga akong bumalik sa trabaho. Then I will be there. Ipinagpatuloy na lang nila ang pagkain. Marami pa silang pinag-uusapan hanggang ihatid niya ito pabalik sa istasyon. Napakarami yata ang inihanda mong pagkain, Roxanne. Kunot noong puna ng kanyang Kuya Rafael nang pumasok sa bahay niya. Siyempre may bisita si Roxanne. Sabi naman ng ate Ana niya. Tinulungan siya nito sa paghahanda ng mga pagkain. Pero kung gusto mo nang kumain, doon na lang sa bahay. Mayroon din ng mga ito roon. Ang kuya talaga, hindi makapaghintay. Sita niya rito. Aba, matagal mo na yata akong hindi ipinagluluto kahit ginisang corned beef. Samantalang ang pulis na ito, na ngayon mo palang nakilala, natataranta ka na sa paghahanda. Nagtatampong sabi nito. Kuya naman. Pero hindi pa rin niya mapigilang mapangiti. At saka si Ate Ana ang dapat gumawa noon para sa iyo. Nakakunot pa rin ang noo ng kanyang kuya. Sanay kasi ito sa nag-iisang pinagbubuhusan nila ng atensyon. Hindi nito masyadong pinupuna si Samuel noon dahil maging ang hipag niya ay ayaw rin sa lalaki. Marahil ay nagulat ito ngayon na maging ang asawa nito ay tumutulong sa paghahanda. Anong oras ba darating ang bisita mo? Tanong nito na makaupo sa sofa. Darating na iyon. Bumalik siya sa dining area para siguraduhin nakaayos na ang lahat. Nakahain na ang pagkain. Hinihintay na lamang niya na dumating si Marthy. Si Michael Sonia. Tanong niya sa katulong pagbalik niya sa sala. Tulog pa ate. Napalingon siya nang marinig ang tinig ng pamangkin niyang si James. Auntie Roxy, nandito na ang bisita mo. Maging ang mag-asawang Rafael at Ana
ay napalingon sa pinto. Kasunod ni James na pumasok si Marty. "Good morning." Bati nito nang bumungad sa pinto. Pakiramdam niya ay sandaling tumigil ang kanyang paghinga. Sa kabila ng casual na suot nito, napakagwapo pa rin itong tingnan. Sinalubong niya ito sa pinto. "Good morning. Halika, pasok ka." Lalong lumawak ang ngiti niya nang makita ang bitbit nitong bouquet ng mga bulaklak. Bukod doon, ay may dala itong isang bote ng red wine at isang brown na paper bag. Iniabot nito ang mga dala. "This is for you." Ano itong inabot ang mga bulaklak? Ito naman ay para kay Michael. Nag-abala ka pa? Pasensya ka na at medyo itinanghali na ako. Hindi ko kasi alam kung ano ang pwede nang ibigay kay Michael. I was thinking of giving him a walker. Pero ang sabi sa akin ng sales lady, hindi parang magagamit iyon. Alanganin itong ngumiti. "Thank you." Ipinakilala niya ito sa kapatid at hipag niya. "Nakilala mo na ang kuya ko at saka ang wife niya, si Kuya Rafael at si Ate Ana." Lumapit ang mga ito sa kanila. "Well, at least we'll have the pleasure to formally thank you for helping my sister." Anang ng kuya niya. "My pleasure." Ani ni Marty. Nagkamay ang mga ito. "Bueno, lilipat muna kami sa bahay at nang makapag-usap kayong dalawa." Sabi ng kuya niya pagkakuan. Nagpaalam na ang mga ito. Binalingan niya si Marty. "Pasensya ka na rito sa bahay. Medyo magulo. Nandito kasi sa sala ang isang crib ni Michael. Okay lang. Nasaan na nga pala siya? Natutulog pa sa itaas. Ganoon ba? Nagugutom ka na ba? Gusto mo nang kumain?" Umiling ito. "Maaga pa naman. Okay lang ba kung maupo muna ako? Medyo napagod ako kanina sa pagmamadali." Nag-init ang mukha ni Roxanne sa pagkapahiya. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.